Radio Agri 90.1 FM Filmec. Naririnig on air. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga listeners at syempre sa ating mga live viewers through Radio Agri 90.1 Facebook page. Happy Thursday everyone! Ngayong hapon na isang panibagong episode ng ating programang Coco Talk ang ating pagsasamahan. Ako po si CJ at kayo ay nakatutok o nakikinig ngayon sa Coco Talk usapang Shared Processing Facilities. Ako naman po si Akin at ito ang programa kung saan nating tatalakayin ng iba't ibang topics, impormasyon, balita at usapin patungkol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan, Integrated Processing of Coconut and Downstream Products o Shared Facilities Component ng Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito lamang yan sa Radio Agri 90.1 FM Filmec, Kasaganan para sa Bayan. Yan, bago natin i-welcome ang ating guest dito sa ating programa, batiin muna natin ng isang magandang hapon. Siyempre, ang ating Director 4, Dr. Janicia G. Alvindia, ang ating Director 3, Sir Joel V. Dator, ang Head of the CTF FMOD, Dr. Andres M. Tuates Jr., ang Chief of the Applied Communication Division, Sir Elijah Z. Davalos, and to the rest of the Division Chiefs of Filmec, magandang hapon po. Yes, at nais rin po sana naming batiin, syempre, sina Sir Jet Molek Subabas, TIPS Section Chief, Ma'am Bess G. Magararu, STEED Section Chief, ang aming mga kasamahan sa Applied Communication Division, at syempre po sa mga bumubuo ng Filmec Community. Magandang hapon po. Yeah, sa ating episode po noong nakaraang linggo ay ibinahagi namin ang iba pang mga ahensya na katulong ng Filmec at PCA sa pagpapatupad ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, at kung ano-ano po ang mga programa o proyekto ng mga implementing agencies. At syempre kung gusto po ninyong balikan ang mga episodes namin in the past, maaari po ninyong mapanood ang replays nito sa YouTube channel ng Radio Agri 90.1 FM Filmec. Yes, at nais din po sana namin i-promote ang Radio Agri social media accounts sa Facebook, X, Instagram at sabi nga po sa YouTube at Radio Agri 90.1 FM. At ang episode replays po ay ngayon available na sa aming YouTube channel. At kung nais nyo pong magbigay ng mga comments or suggestions, meron po kaming text hotline na 0962-119-7445. At samantala naman po, ang aming guest naman sa ating episode ngayong hapon ay babahagi sa atin kung ano ang White Copra Cooking Oil Processing Facility. Isa ito sa mga pasilidad na ipinamimigay ng ahensya sa ilalim ng programang CFIDP-SPF. Ipinakikilala po namin si Mr. Leo D. Domauel, Science Research Specialist 1 mula sa Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Division or CTF FMOD ng Filmec. Magandang hapon po, Sir Leo. Thank you po, Ma'am CJ at saka Ma'am Agin. Yes, at maaari po kayong bumati sa ating mga listeners and live viewers. Okay, unang-una po, gusto ko pong bumati rin po sa ating mga tagapakinig, lalo na sa ating mga farmers, mga nakikinig na ating mga farmers, at saka dito po sa ating mga colleagues dito sa Filmec. Sa mga kasamahan ko po sa BPED, alam kong nakikinig po kayo dyan. Alam kong supportado nyo po ang ating radyo Agri 90.1. Ayan, ngayong hapon po ay pag-uusapan natin ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa White Copra Cooking Oil Processing Facility. Sa pamamagitan po kasi nito ay may babahagi natin sa ating mga ka-Radio Agri, especially po sa mga interesadong coconut farmer cooperatives, kung ano ang serbisyong maaaring maibigay sa kanila nitong pasilidad. Sir Leo, bago po ang lahat, maaari niyo po ba munang ibahagi sa ating mga viewers and listeners kung ano po ang role or responsibility ninyo as Science Research Specialist 1 dito po sa CFIDP Shared Facilities for Processing Program? Thank you po, Ma'am CJ.
Actually, ako ay sa Technical Service Unit po nitong Safe IDP. Bali kami po ang head po namin ay si Dr. Andres Tuates. Bali kami po yung nagkakonduct ng mga market research ng mga equipment and machineries na gagamitin dito sa mga iba't ibang processing facility, at ito ay ating binibili at pinamimigay sa ating mga qualified na operatives, recipients. Yes. At kaugnay nga po na episode natin ngayon, nice po namin tanungin, ano po ba yung White Copra Cooking Oil Processing Facility at ano po yung mga key na produkto nitong pasilidad na ito? Actually, ang White Copra Cooking Oil Processing Facility ay binubuo po ito ng mga iba't ibang makinarya na ginagamit sa pagpaprocess ng coconut para gawing mantika. Kabilang na din po dito ang building structure kung saan nakapaloob po itong mga iba't ibang equipments po natin. Itong facility po natin ay naglalayong improve ang sistema ng pagproproseso ng ating mga nyug ng mga farmer para gawing mantika. Ano po yung mga produkto po na may ipoproduce po sa pasilidad na to? Ang main product po nitong facility ay mantika, which is isa ito sa pinaka-basic needs ng bawat tao, di ba? Bawat mamamayan, pinaka-basic needs sa kusina kasi yung luluto, diba? syempre kailangan. Subukan magluto ng itlog na walang mantika. Pwede rin naman gumamit ng non-stick pan. Pero hindi naman lahat ng tayo ay afford na bumili ng ganong pan. So, yun. Actually, exciting itong ating pag-uusapan sa ngayon. So sir, pwede niyo po bang ibahagi sa amin yung facility capacity at features po ng pasilidad? Itong ating facility ay may kapasidad na magproseso ng 5,000 nuts per batch. Per batch. Po. Pag sinabi pong per batch ay Bali, ano yun? per day po ba yun? Batch? Paano per po? day. Per day. Per day. 5,000 batches. Yung batches po na yung per day. 24 hours. Oh. Yan, 24 hours. Ang Yes, per day. mapaproduce Per day. po. 24 Okay. hours. Bali, ano kasi yun, ang matatakal naman natin yung proseso mamaya. Apo. Ano-ano po sir yung features po ng facility? Isa sa features nitong ating facility ay naka-design po ito na FDA FDA standard, standards. FDA compliant Okay. Yes. para masigurado po natin na ang product na maipoproduce po natin dito ay ma-meet niya yung local at saka international standard. Standards. Opo. So yun yung isang pinaka features nitong ating facility. Tas will design din ito para sa safe na operations sa ating mga coconut farmers. And for sure, mas hygienic na din po yung Apa. facility. Yun naman din po yung goal, syempre, na hindi lang makapagbigay ng income sa farmers, dapat syempre safe. Safe Safe din. din yung facility Yun para yung sa isang nito. Pinaka niya. Pwede nyo naman po ba ninyo explain naman sa paraan pong madaling maintindihan ng ating listeners and viewers yung process flow po dito sa cooking oil processing facility? Actually, unang-una, meron dapat tayong raw material which is yung coconut. Yes. Pwedeng meron siyang balat or wala na siyang balat na dadalhin dun sa ating processing facility. So, kung may balat, yung ating nyug na dinala sa processing facility, syempre, unang dadaanan niya na ay sa coconut dehusking tools or machine. Coconut dehusking. So, pagkatapos nun, pangalawang process sa coconut water extractor. So, tatanggalin yung tubig niya. Yung tubig, mayroon din yung storage. So, yun. Tapos, pag wala ng tubig yung
yung coconut extractor natin, ano yun, may parang drilling system. Kumbaga bubutasan yung niyog doon, tapos madidrain yung itataob, tapos madidrain yung tubig niya. So after ma-extract yung tubig ng ating coconut, i-split natin siya into equal hatiin. Tapos through conveyors, i-load siya dun sa ating flatbed dryer. Tapos ihihilera yun para sa magandang aeration kung tayo na ay mag-dry. Kasi ang kumbaga ang drying system natin ay sa flatbed dryer natin ay indirect heat. Kumbaga ang nagda-dry dun sa ating kopra yung mainit na hangin na galing sa furnace natin, which is indirect siya. Ito actually ang isa sa features ng ating processing facility. Indirect flatbed dryer, which is ang output niya ay white copra. Kasi yung usok hindi sumasama dun sa mainit na hangin na nagtutuyo dun sa ating raw material. Tapos yung mayroon tayong dalawang flatbed dryer kasi. Yung unang dryer ay pre-drying. Kumbaga, ida-dry mo siya na mayroon pa siyang shell. Yes po. Tapos after 12 to 14 hours, kusang magsiseparate yung shell at saka yung meat. So, i-scoop yung meat, ililipat naman dun sa kabilang dryer, which is final drying. Nasa naman yun, nasa 8 to 10 hours final drying. So wala nang shell yun, pure meat na yun, copra. So after nun, pag dried na siya into 6 to 8%, yun yung standard na natin ng copra. Pupunta naman siya sa oil production area, which is ang unang dadaanan yung sa copra cutter. Siyempre malaki yung natin yung copra meat natin. Opo. Dadaan mo na yun sa copra cutter, tapos pagkatapos ng copra cutter, lilit kasi yan parang pulverize niya, pero hindi naman siya nasa 3 mm to 4 mm yung size niya. So after ng copra cutter, idadaan naman siya sa coconut oil expeller. Doon na mapipiga yung sa mantika. So yung coconut oil expeller, may after ng coconut oil expeller, dadaan siya sa may filtration. Yes po. Pangalan nun? Filter. Yung parang machine po Machine din yun, machine filter. Tapos after nun, sa sa coconut oil refining machine. So dun sa coconut oil refining machine, dun na matatanggal yung mga impurities, such as yung sa fatty acids. May ganun sa fatty acids, sa anong ibang nun? Sa mga basta doon malilinis yung yung Yes, ating oil coconut mismo. oil para Maging matanggal din refined. yung amoy. Matanggal din yung Yung odor. amoy kasi actually yung process ng ating refining machine ay degamming, bleaching, and deodorizing. Doon sa degamming na yun yung sa pagtanggal ng mga acid, yung acid content ng kasi hindi pwedeng acidic yung natin. Yung oil. Tapos yung sa deodorizing naman, yung sa degamming naman, bleaching pala, yun naman yung sa kulay para maging malinaw yung ating mantika. Tapos
Yung sa deodorizing naman, yung sa amoy. Sa amoy. Kasi kung makita niyo yung mga mantika kahit sa mga sa palengke or sa mga sa grocery. supermarket, wala talagang amoy yun. So Tsaka yung kulay niya, klaro, malinis. Yun actually yung isang yung pinakaano ng oil refining machine. Sir, ito pong buong process po ay gaano po katagal? Yung process ng oil. Pag-produce po ng cooking oil. Pag kunwari, ang unang kasi niyan, sa unang araw kasi, actually hindi makaka-produce ng wala pang production ng oil kasi magtutuyo pa lang. Yes po. Sa pangalawang araw, tsaka meron na siyang kupra na dried kupra na i-expel. Dahil patutuyuin pa. Sa unang araw pa lang kasi drying pa lang. So sa pangalawang araw doon na magkakaroon ng raw mat para doon sa oil production. So pangatlong araw, pangatlong araw, pang-apat na araw, dire-diretso na 'yon na may oil production. Sa unang araw lang yung wala pang oil production doon. Kasi drying pa lang 'yon. Ibig sabihin po sa second day and onwards, meron na po. Everyday na 'yon na may production ng oil. Wow. Sir, ano po yung kagandahan nitong facility na makakatulong naman po syempre para mahikayat yung ating mga coconut farmers, cooperatives na maging interesado po sa program? Actually, ito ay unang-una ito ay libre na galing sa gobyerno, di ba? Akalain mo itong processing facility natin ay may floor area. Kumbaga yung sukat niya, floor area na mahigit 800 square meter. Nasa nasa mahigit 30 million yun ang budget nun sa pagpapatayo. Yung building pa lang po yun. Oo. Tapos yung ating mga machine naman. Oo. Ang ating mga machine naman, din yun? Mga modern din yun. So, lahat para sa mga gustong mag-avail nito, ito ay libre. Yes. Basta Qualified siyempre po. meron itong mga requirements. Na dapat qualified yung mga Coconut farmers. mga and cooperatives. cooperatives. Tapos itong facility natin, sabi ko nga kanina, ito ay well designed na FDA standard. Yes po. Para dun sa quality product na mapoproduce. At isa pang nito ay actually ang goal kasi nitong programa na ito ay gawing zero waste, gawing kukuhab yung ating mga coconut processors, gawing kukuhab yung kanilang mga facility. Opo. Kasi para kumbaga it enables zero waste itong ating processing facility. Sa ngayon nga lang, tig-isa lang muna yung binibigay natin. Kunwari dito sa ating pinag-uusapan ngayon, cooking oil facility. Opo. Ito lang muna yung binigay natin doon sa ilang recipient na qualified. Kasi pagka nagamit na nila ito at nakita natin na kaya naman nila na nakakapag-generate naman sila ng income nito, sa susunod na taon pwede rin sila ulit mag-request para sa karagdagang mga facility. Ibang facility po ulit yun, sir. Kasi ibang building. Itong kasi production ng cooking oil, maraming byproducts like mga bunot, mga coconut shell, mga typical na waste na maraming byproducts actually ito. So yun nga sabi ko, kung sa una ay yung unang nabigay sa kanila ay coconut oil lang, pwedeng ang kasunod dyan ay pag-process naman ng like sa copra cake. May tinatawag din na kasing copra cake dyan, which is ginagamit sa mga ginagawang feeds para sa mga animals. Maliban dyan, yun nga, yung sabunot, madami actually byproducts na pwedeng gawin. Yun. So, isa pang ng ating processing facility ay actually magkakaroon ng trabaho
itong mga members Ng mismo cooperatives po. ng ating mga cooperatives. At parang ito na rin yung parang pinakabahay na ng cooperative, di ba? Hindi ko alam kung anong mas tamang term. Parang pinakabahay pero hindi bahay ng tawag. Pinakabahay kasi doon na sila. Meron itong kasi natin, itong processing facility, meron na siyang office, meron siyang mga receiving area, kompleto na 'yon. May mga allotted na room po para sa mga office, receiving area, lahat, PP area. Sabi ko nga kanina, FDA compliant siya. So yun. Tapos yun nga, kung magkaroon ng processing facility ang isang cooperative, syempre makaka-access sila ng mga modern technologies na magagamit para sa pagproproseso. Hindi lang sa cooking oil, pati rin sa mga ibang product like VCO, madami pang product na ating ibinibigay. Isa lang itong cooking oil na pinag-uusapan natin ngayon. Yes. At syempre, ang pinakamaganda nga dito ay para sa mga coconut farmers cooperatives natin, libre nga. Yes. Yun yung libre talaga. Yun ang Kaya kung ako talaga, mag-initiate ako na Tapos yun, yun nga, yung sabi ko rin kanina, ang layunin talaga nitong ating processing facility ay para ma-improve yung yung processing, yung sistema ng pagproseso na itong inyog ng ating mga farmers. Ayun. At syempre makapag-generate din po ng income. Income generating. Very environmental friendly din dahil zero waste yung target. ng Ganun talaga facility. yung natin, gawing Coco Hub. Ang goal Ang goal natin. nitong At kaugnay din po nun, ngayon po ba, ilan na po ba yung na-establish na White Copra Cooking Oil Processing Facility at saan po yung mga region at probinsya na naitayo ito? Sa ngayon, meron tayong isang na-install at na-testing doon sa may Panabo City. Sa may, anong region ba yun? Panabo City, region 11. Bali, na-install yun, na-testing, nakapag-produce na kami actually ng ng oil. Hindi ko lang nadala yun. Maganda kung makita rin sana nila yung sample. Sa mga susunod na episodes Yun. po. Pwede pong balik kayo, sir. Yung mga iba, meron din sa yung mga iba, nasa pa lang, installation stage pa lang. Installation, tapos malapit-lapit din, magti-testing din ulit sa susunod na linggo siguro. This week lang din po. Kayo po, sir, yung nasa mga testing. Kayo po in charge doon. Apa. Mostly ako yung pumupunta dun sa mga testing. Saan po bang mga lugar po itong mga for testing na ito? Ayun, yung isa nga ay doon sa may Panabo, tapos yung malapit na ibang site na malapit nang matesting sa may Libungan, Cotabato, Region 12. Then sa may Daro-Haro Leyte, Region 7. And then sa may Marinduque din, din yun, ongoing yung installation, Region 4B yun. Yun yung cooking oil natin dito sa may Luzon. Tama, Luzon. Luzon pa po. So, bale, ilang regions po ngayon sa ngayon? 11, 7, 4A, 4B, tsaka 12 po. Tama po ba? Sa ngayon. 6, meron din pala sa sa may San Lorenzo, Guimaras. Sa Guimaras po. Guimaras. Bohol yun, di ba? Bohol, Visayas naman yan. Visayas. Yun yung mga incoming na possible na matest in the next weeks itong, po. Mga following weeks. Ano po yung status naman nitong mga facilities? Katulad nga po ng nasabi nyo, yung karamihan po ay ongoing po ang installation po ng mga machinery and equipment. So, meron na po bang mga facilities na nag-operational na po sa ngayon? Sa ngayon, yun lang yung
maliban sa ano kasi, sa oil, pag sa oil, yun lang yung nabanggit ko kanina na Panabo City, yun pa lang yung natesting na, which is pwede nang actually gamitin yun sa production. Yung iba kasi is white copra lang, wala siyang Walang oil, cooking oil. wala siyang cooking oil production area. Marami din tayo ng ganun. Dito sa maliban dito sa mga nabanggit ko kasi, meron pa tayong marami actually tayong cooking oil na procure, which is inaantay lang yung yung building na paglalagyan. Inaantay lang na maitayo. Yes. Actually, nung nakaraang linggo, meron tayong bidding ng infrastructure para sa cooking oil processing facility na 20. Kung di ako nagkamali, 20. Wow, 20. 20. Iba-ibang site yun. So, yun, bali, this year, uli, masimulan na nila yung pagpapatayo. And then, installation ulit yan, testing, ayan. Gaano po katagal, sir, yung tinatagal ng testing bago maging operational? Usually po. Actually, pagka na-testing na, yung testing actually, maabot yan mga 5 araw, mga 1 week. Kahit sabihin natin 1 to 2 weeks kasi hindi rin natin masabing. Pag testing kasi actually, parang actual operation na yun eh. Hindi natin maiwasan na minsan, may ano dyan, may makitaan Machine ng failure. Kailangan ayusin. Opo. Ayun, so, mostly maabot yan, mga minimum 5 days. Minimum 5 days. So, linggo din po talaga. Linggo talaga kasi ang ano kasi ng testing natin para ma-ensure natin na tama yung binigay ng ating mga supplier na equipment. Yes, Kailangan makita natin yung actual capacity para kung maibigay na ito sa ating mga cooperative, hindi sila Walang problema. Opo, hindi sila mahirapan. Hindi sila madadali. Ayun nga po. Meron po bang facility to ngayon na ongoing po yung construction ng building? Or yung katulad po na sabi niya na nasa bidding process pa lang? Sa ngayon, meron naman yung sa batch 1 kasi, yung batch 1 actually na ano natin, na procure 15 yun, which is 4 yata yung, or 6 yung cooking oil facility doon. Yung iba doon, ongoing yung construction. Yung iba naman doon yun yung binanggit ko kanina. Yung Panabo, San Lorenzo Guimaras, Libungan, Darohal, Leyte, tapos Marinduque. So ongoing pa lang actually yung mga iba. Ongoing. Kasi nung una kasi yung building kasi talaga is nasa funded yun ng sa DPWH yung yung budget. So sila yung nagpapatayo doon. So currently inaantay pa yung iba na matapos doon. Meron pa silang hawak na hindi pa tapos. Bali ongoing pa lang yung construction. Like dito sa atin sa may Dingalan, pero hindi yung cooking oil facility. Sa under pa ng DP yun. Pero yun, VCO processing oil yun. Ibig sabihin po ba, sir, yung mga kasunod na facility ay hindi na po DPWH? Sa atin na. Yung nabidding natin na 20, sa atin na yun. Under na sa atin. Maganda yun kasi para synchronize yung Opo. yung sa delivery ng equipment. Pati yung timeline ng building. Para mas bali yung Filmec po yung nakakaalam. Ang kagandahan din naman. Yan, sir. Bilang kayo po ay isa syempre sa mga madalas nga po na bumisita sa mga facilities dahil pa sa mga training, during testing, paano naman po ito tinatanggap ng mga coconut farmers? Ito pong bigay sa kanila ng Filmec na facilities through the CFIDP program. Actually, malaking tulong ito talaga sa mga ating coconut farmers. Itong mga binibigay natin. Kaya ang mga farmers din natin noon ay excited talaga na makatanggap ng mga ganitong facility. Pero ayun nga, ang challenge lang talaga dito sa part nila is kailangan nilang ma-meet yung ating requirement para makapag-receive ng ganitong processing facility. So
masaya sila. Yung nakatanggap na, actually ginagamit na nila. Operation na. Ginagamit na nila doon sa may Agipo Bohol. Isa yun. Bali, full operation talaga sila doon. Gamit yung ating binigay na, pero white copra nga lang yun. Wala pa siyang cooking oil. Sa susunod na pwede rin naman silang mabigyan. As long as sabi ko kanina, kung nakikita natin na ginagamit talaga ng co-op, tapos nakaka-generate sila ng income, tapos ayun, kung mag-request sila ulit, Pwede po. para sa cooking oil naman nila, kasi white copra lang yung yung nabigay sa kanila, pwede yun. Pwede sila mag-avail in the future. Pero bali, ang pagiging proseso po neto, i-check din po ulit ng PhilMec. May pa rin yun. Meron naman tayong mga dito, may mga tao tayo, bawat clusters, may mga staff, kasama tayong staff, bawat clusters. Sila din yung nakamonitor doon sa ating nabigyan na cooperatives kung ginagamit nila talaga. Hindi lang naman nila minomonitor, tumutulong tayo actually sa ating mga cooperatives na, lalo pag nabigyan na sila ng mga equipment, ginaguide natin sila para dun sa paggamit ng ating mga equipment na nabigay sa kanila. Yes, isa din po yan sa nabanggit sa mga past episodes ni Sir Andy na for 3 years daw po ay may assistance from PhilMec dun sa mga facilities. Tama yun kasi itong mga equipment kasi natin, sabi ko nga, medyo modern tong mga to. Bali, hindi po ito yung mga nakasanayan. Hindi itong mga local lang na machines. Mga traditional methods din po. Medyo tong mga machines, kaya yung training na like one week lang or how many days, hindi yun kasya para masabi mong yung isang cooperative ay sanay nang gamitin yung mga machine. So kailangan talaga nila yung assistance natin. Sabi nga dun sa programa, 3 years na hindi natin sila iiwan hanggang sa kaya nilang mag-stand alone na gamitin yung ating processing facility. Kapag naman po nagkaroon naman ng problema yung isang cooperative sa machinery sa hinaharap, paano po ba yung proseso ng pagsasayos nito? Tsaka paano po sila matutulungan ng PhilMec? Actually, totoo yan. Hindi talaga natin maiwasan yung mga ganyan na kung may naibigay na tayong mga equipment. Hindi lang sa CFIDP yan, maski sa mga ibang mga programa. Meron darating na mga defects or kung mga pagkukuha issues. Pag ganyan, ayun nga, sabi nga natin kanina na hindi natin sila iiwan. So, yung mga machine naman natin actually, may mga warranty yan. Warranty na between the supplier tsaka sa atin. So, kung may mga defect yan, yung kunwari wala pang 1 taon hindi na gumagana yung machine, pwede nating talagang i-call out natin yung ating supplier para ayusin nila. Kung di man nila maayos talaga, basta gawan ng paraan para maayos. Yun dapat yung nun. Yun po yung usapan din between the suppliers. Nagkaroon actually yan ng may ganyan na tayo actually na situations doon sa may coconut water doon sa may Libas. Sa Agusan po. Nasira yung sensor ng kanilang pasteurizer. So, ang ginawa namin, kinausap namin yung supplier, nag-ask kami ng instance. Pinalitan nila. Palitan para magamit ng ating cooperative. Yan naman din yung kagandahan, syempre na hindi nga nangiiwan po yung PhilMec. Yun talaga, dapat gano'n kasi sayang naman yung binigay natin na kung binigay natin tapos hindi naman nila ginagamit. Hindi operational. Parang hindi mamimit yung goal ng PhilMec para sa coconut farmers na. At saka malaking pera din po yung nakalaan para dito. Kaya sobrang mahalaga din po na ma-sustain talaga yung program o yung facility nila. Kaya sa ngayon, since ako ay nasa technical service unit nga, ayun, lahat talaga ng mga
lahat ng mga kung may mga defects or mga issues ng mga nabigay na natin na nakakarating talaga yan sa amin, sa team ng TSU. Yes po. Kailangan talagang ayusin para magamit ng ating mga cooperative. Ayan, sir, baka may mga may message po naman kayo sa mga gusto pong maging beneficiaries ng CFIDP or nito pong facility na White Copra Cooking Oil Processing Center. Okay, sa mga gustong mag-avail nitong processing facilities, sabi nga kanina, ito ay libre lang na binibigay ng ating gobyerno as long as ma-meet po natin yung mga requirement. Kagaya ng nung unang-una kasi nito, may mga nagtatanong na pwede ba yung kagaya ng association, ganun. Dapat ito kasi ay cooperative yung ating beneficiary or mga LGU. LGU. Depende yan. Pero pagdating sa mga requirement naman kasi, meron tayong mga tao dyan sa may mga tao tayo dyan bawat region na mag-assist sa kanila kung sakali. Sa pag-aayos din po. Sa pag-aayos ng mga papel. Yun, maraming requirement actually, pero sa mga gustong mag-avail, kahit ayun nga, kung association sila ngayon, pwede naman silang mag-convert kung sakali, kasi ito ay mahaba-habang project ito, 50 years. 50 years. Oo, parang nagsisimula pa lang tayo. Kaya kung wag silang mawalan ng pag-asa na makatanggap ng yan. Basta yun nga po, sabi ko, pagdating sa mga requirement, meron yung mga staff natin bawat region na pwedeng mag-assist sa mga gustong mag-avail. At saka yung initiative din po na kung hindi pa man sila hindi pa po sila qualified, pwede pong maging beneficiary ang LGU. Ibig sabihin, yung LGU po ay may naka-under po doon ng mga cooperatives na hindi pa po, kumbaga pwede pong maipasa sa kanila if ever magiging qualified na po sila. Pagdating sa mga ganyan, pagdating sa mga ganyan actually, mas maipapaliwanag ng ating mga tao sa bawat region. Sa mga cluster. In our future episodes po, abangan natin na sila naman ang maging guest natin dito. Sasagutin nila yung mga katanungan natin. Ayan, at maraming salamat po, Sir Leo, sa mga na-share ninyo sa ating mga listeners and viewers ngayong hapon. Baka may mga gusto pa po kayong batiin o pasalamatan bago po tayo magpaalam. Ayun, salamat po sa lahat ng mga nakinig, hindi lang po sa dito sa mga kasamahan natin na nakinig dito sa office, ganun din sa mga ating mga farmers na nakinig dyan. Maraming salamat sa pagsuporta dito sa ating Radio Agri 90.1 FM. Yes, sa ating Coco Talk. So marami pang pag-uusapan sa mga susunod na episode. Abang-abang lang every Thursday 3 to 4 p.m. Yes. At baka meron din po kayong karagdagang impormasyon na nais ipabatid sa ating mga tagapakinig at manonood, maging sa ating mga coconut farmers. Ayun lang po. Maraming salamat ulit. Salamat ulit sa pagsuporta, pagsubaybay dito sa aming programa. Hopefully may mga natutunan kayong impormasyon dito sa aming pinag-usapan sa ngayon. Yes, ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Muli ako po si CJ at kayo ay tumutok sa Coco Talk, usapang shared processing facilities. Ito po ay tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ito po ang programa kung saan ating tatalakayin ng iba't ibang topics, impormasyon, balita at usapin patungkol sa coconut farmers and industry development plan, integrated processing of coconut and downstream products o shared facilities component ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization.
At ako naman po si Akin. Samahan ninyo kaming muli sa susunod na linggo tuwing Thursday po yan. Dito lamang sa Radio Agri 90.1 FM Filmec, kasaganan para sa bayan.